Mga idol at kabayan, breaking news! Hamas muling umatake. Naglunsad ito ng daang-daang mga rockets patungo sa iba't ibang direksyon ng Israel. Kita sa video kung gaano ka-epektibo at maaasahan ang air defense system ng Israel Defense Force, ang Iron Dome. Israel Defense Force agad na rumespa. Gumamit ito ng isa sa pinakamalakas na bomba upang wasakin ang lugar kung saan inilunsad ng Hamas ang mga rockets nito. Dalawa sa mga high-ranking official ng Hamas tumba dahil sa sunod-sunod na airstrike. Nararamdaman na ng kalaban ang puwersa ng Israel. Ayon sa isang opisyal ng Hamas, handa na itong makipag-usap sa Israel. US Carrier Strike Group 12. Ang bilis, ito ay nakarating na malapit sa Israel. Houthi, nagbabala na maglulunsad ito ng drone at missile strike sa mga base militar ng Amerika kapag nakialam o sumuporta ito sa Israel. Banta ng kalaban, walang epek sa Amerika. Mga armas at munisyon mula sa Amerika dumating na rin sa Israel bilang suporta. Ito ang mga impormasyong ating pag-uusapan sa vlog episode na ito. I-like ang video, pag-subscribe, mabilis lang ito. Promise! Kinumpirma ng Israel Defense Force na nabawi na nila ang kontrol sa Gaza border. Hindi rin pinalagpas ng Israel Air Force pati ang Gaza port kung saan nawasak ito ng tinamaan ng Joint Direct Attack Munition mula sa fighter jets. Dahil sa ginawang malawakang airstrike ng Israel Air Force sa Gaza, naiulat na dalawa sa mga high-ranking official ng Hamas ang nasawi. Isa na dito ang second member ng Hamas Political Bureau sa Gaza at ang economic minister ng organisasyon na si Jawad Abu Shamala ay iniulat na nasawi sa isang airstrike kagabi. Si Abu Ahmad Zakaira Mohamer, isang miyembro ng Hamas Political Bureau sa Gaza, ay naiulat na nasawi din sa airstrike na inilunsad ng Israel Air Force. Ramdam na ngayon ng Hamas ang ganti sa kanila ng Israel. Isang mataas na opisyal ng Hamas ang nagsabi na bukas na sila sa pakikipag-usap sa Israel. Sa katunayan, ayon kay Moza Abur Marzouk, isang Palestinian senior member ng Hamas, nabukas na sila sa isang posibleng pag-uusap at isang political dialogue. Nang tinanong ito ng isang reporter ng Al Jazeera kung handa ito sa isang pag-uusap para sa isang ceasefire o tigil putukan. Pulso lang ang bayan. Kung kayo ang tatanungin, dapat bang makipag-usap ang Israel ngayon sa Hamas? Mag-comment lang kayo sa video na ito. Pero kung babasihan natin ang galaw ng puwersa ng Israel, hindi ito titigil sa kanilang counter-offensive hanggat hindi napapanagot ang mga responsable sa pag-atake sa kanilang bansa. Makikita sa video ang dami ng Merkava 4 main battle tank ng Israel na dineploy sa border ng Gaza. Isang patunay na sinabi ng Israel Prime Minister na sila ang katapos sa digmaang ito. Sa katunayan, ayon sa Israel Air Force, nagsisimula pa lang sila. Ipinakita ng Israel Defense Force gamit ang kanilang naval artillery, ground-based artillery at AH-64 Apache gunship ang pagsupil sa pagtangkang pagsalakay ng Hamas sa Gaza port. Kahapon muling inatake ng Hamas sa iba't ibang direksyon ang Israel. Kita sa video ang paglipad ng daang-daang mga rockets na inilunsad mula sa Gaza. Pero dahil sa epektibo at maasang air defense system nito, ang Iron Dome, ilan lamang sa mga ito ang tumama sa kalupaan ng Israel. Agad namang nagsagawa ng counter-offensive ang mga fighter jets ng Israel Air Force at naghulog ito ng JDAM o kilala din sa tawag na Joint Direct Attack Munition, isa sa mas pinabago at malakas na bomba na ginagamit ng Israel at Amerika. Ang Israel Defense Force ay nagpapatuloy ng malawakang pag-atake sa Gaza Strip. Dose-dose ng mga Air Force fighter jet ang umatake sa mahigit 200 target sa Al-Furqan sa ikatlong pagkakataon sa nakalipas na mga araw. Gaano ba kabilis dumating ang mga barkong pandigma ng Amerika at dala ang mga fighter jets nito sa Israel? Ayon sa open source, dumating na ang USS Gerald Ford Carrier Strike Group malapit sa Israel. Ayon sa mga observer, ito na ang pinakamabilis na ginawa ng hakbang ng Amerika. Kahapon, ika-10 ng Oktubre, ang USS Gerald Ford Nuclear Aircraft Carrier na kayang magdala ng mahigit sa 75 aircraft at mga kasama nitong iba pang mga barkong pandigma ng US Navy ay ang lapit na sa Israel. Sakay ng USS Gerald Ford Nuclear Aircraft Carrier ang nasa 5,000 mga mandirigma ng Amerika. Ito ay isa lamang sa mga suporta na ipinakita ng Estados Unidos na handa nitong depensahan ang kaalyado sa oras ng pangangailangan. Kung kayo ang tatanungin
mga kabayan, tama lang ba ang mga hakbang at ginagawa ng Amerika? Mag-comment lang kayo sa video na ito. Kasama ng USS Gerald Ford Nuclear Aircraft Carrier ang 5 pang barkong pandigma ng US Navy. Ito ay upang siguraduhin walang magtatangkang iba pang mga bansang sumalakay sa Israel tulad ng bansang Iran. Sa katunayan, ayon sa isang source, sinabi ng isang Israeli official na nagpasalamat ito sa mabilis na pagtugon ng Amerika kahit nga sila na sorpresa sa bilis ng pag-aksyon nito at sa military assistance. Ang pagdating ng suporta ng Amerika sa Israel ay isang mensahe sa Iran at Hezbollah na huwag nilang tangkain na gumawa ng maling mga hakbang. Kahit na nagbanta ang mga Houthi na isa rin sa mga kalaban ng Amerika na suportado ng Iran na kapag nakialam o tumulong ang Estados Unidos sa Israel, maglulunsad ito ng mga drone at missile strikes sa mga base militar ng Estados Unidos. Pero walang ek ang mga banta ng kalaban dahil hindi lamang aircraft carrier at mga barkong pandigma ng Amerika ang dumating na sa Israel ang unang supply ng mga armas mula pa sa Amerika. Ito ay kinumpirma ng Israel Defense Force. Kagabi, isang eroplanong may dalang advance na mga armas ang lumapag sa Nevatim Air Base sa Southern Israel, sabi ng Israel Defense Force. Ang mga armament ay idinisenyo upang mapadali ang mga makabuluhang operasyon ng militar at dagdagan ang mga paghahanda para sa iba pang mga sitwasyon. Nagpasalamat naman ang Israel sa suporta ng Amerika sa kanila. Ipinakita naman ni Israel Prime Minister ang pakikipag-usap nito kay President Biden at nagpasalamat sa tulong ng Estados Unidos. Hello, Joe. Well, it's trying times. We've had better days and we'll have better days with your help too. Mr. President Joe, I want to thank you for your continued and unequivocal support and the work of your entire administration to support us. The Israeli people were deeply moved by the emotion that Admiral Kirby showed in his interview yesterday. It was deeply moving, and it represented the depth of commitment that you have, your administration have, and the American people across the board have for Israel. Joe, I want to give you a clear picture of the difficult situation we face. We were struck Saturday by an attack whose savagery I can say we have not seen since the Holocaust. I mean, we had hundreds massacred, families wiped out in their beds and their homes, women brutally raped and murdered, over 100 kidnapped, including children. And since we last spoke, the extent of this evil, it's only gotten worse. They took dozens of children, bound them up, burned them, and executed them. They beheaded soldiers. They mowed down these youngsters who came to a nature festival and just like put 5 jeeps around a depression in the soil, and like Babi Yar, they mowed them down, making sure that they killed everybody. We've never seen such savagery in the history of the state, and they're even worse than ISIS. They're even worse than ISIS, and we need to treat them as such. Laban Pinas.